Si Chama lang po ang ating kakausapin mga amigo tungkol sa nangyari po dito kahapon. Ang nangyari po ay yung lamesa po na yun ay binuhat po ni Elvis dahil po nung yun ang sinasabi ko talaga may posibilidad talaga mangyari na magkaroon ng problema doon sa may bahay nila Papa Bunggay kung saan nagtitinda sila Elvis. So ayan po, pinakakain ni Lorena si Mahmoud. Alam naman niya kukuha kaya si Mahmoud ng pagkain. Tu ha dicho, Mahmoud comer. Donde comida? Está arriba. Can come? Can coger? La comida. La comida andar? La comida. Tu madre, no? Oh, tu madre, no? Coge comida. Mamá. Tu mismo coger la comida. Ikaw, tu ha dicho, Samir, vete coger comida. Pasa a comer. Y él lo quiere comer. So, pasensya. Ayan si Pasensya mga amigo. At kita nyo po, pinakukuha niya si Mahmoud ng kanin ay ang pagkain. Sabi niya, Mahmoud, saan ka galing? Kung saan ka nagpupunta? Kumuha ka ng pagkain. Sabi ganun. Sabi ko tuloy, anong kukuha ng pagkain si Mahmoud? Ang taas-taas ng kalan nyo. Piniloso po ako ni Lorena, sabi ni Lorena, malaki na siya. Wala talagang kaayusan tong kausap ito si Apoyo So ngayong araw po mga amigo ay pag-uusapan po namin may pakikita ko sa inyo. Si Pasensya na tatlong oras na yatang naguhugas ng plato. Ang tagal nila maghugas ng plato Ayan, ay may pakikita ko sa inyo mga amigo. So bakit ba nandito? Bakit nandito ang lamesa ni Elvis? So ipapaliwanag ko po sa inyo bakit wala nang bakit nandito na ang lamesa ni Elvis at wala na po doon. Yan po, wala na doon yung lamesa na pinagtitindahan namin nila Elvis. So nandito na po siya mga amigo. At isang malungkot na balita po. Isang malungkot na balita kung bakit yung lamesa ni Elvis ay nandoon. Vale, perdón. So andito si Apoyo. Apoyo, ¿qué tal? Siya ba? Si Apoyo ba ang kakausapin natin? Parang hindi okay kausap to Chico, Hindi seryoso. Pag ito seryoso itong kausap. Si Balbina, seryoso din kausap. Ito, mahirap kausap. Celine. ¿Qué pasa? Si Chama lang po ang ating kakausapin mga amigo tungkol sa nangyari po dito kahapon. Ang nangyari po ay yung lamesa po na yun ay binuhat po ni Elvis dahil po nung yun ang sinasabi ko talaga may posibilidad talaga mangyari na magkaroon ng problema doon sa may bahay nila Papa Bunggay kung saan nagtitinda sila Elvis. So napakaganda po ng usapan about po sa pagbebenta namin doon. So babayaran yung magbabayad ng kuryente. Tapos yung mga customer ni Mireille ay kay Elvis bibili. Kung napapansin niyo po mga amigo, bakit wala kaming tinitira ng mga inumin. Ang dahilan po kaya hindi kami nagtitinda ng isa sa dahilan kaya hindi kami nagtitinda ng mga inumin tulad ng mga soft drinks dahil po ay si Mireille na po nagtitinda. So pinaubayan na namin kila Mireille yung mga soft drinks kasi bar yung kay Mireille Kaya okay lang naman dahil malakas talaga yung tindahan ni Elvis. So nandito na po si Tia Celsa na kung saan ay bagong ligo. Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Guapa. Mira to vestido. Guapa pero no buracha. maganda pero hindi lasing. Oo. Si Chamame ang ehemplo ng mga kababaihan dito, 12 anak. Pero
siya ay lumalaban sa hamon ng buhay. Hindi, ang dami sinasabi ni Kuya Raul. So pag-uusapan po natin mga amigo about po sa nangyari nung nakarang araw. Chamameno, ayer yo estoy aquí, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué Elvis no vender cosas? No vender cosas. Yo preguntar, chamame, ¿por qué Elvis no vender cosas? Tú no habla, ¿no? Tú no habla, ¿no? Pero hoy tú habla la verdad, ¿por qué Elvis no vender ayer? So, itatranslate ko na po mga amigo. Kahapon ay nandito ako at si Chamame ay kinausap ko bakit hindi nagtinda si Elvis o hindi magtitinda si Elvis. Tapos, ang sabi ni Chamame, hindi siya kumibo. Tapos, ngayon, ay sinabi sa akin ni Chamame na meron nangyari kaya hindi bumili. Kaya hindi nagtinda si Elvis kahapon. ¿Qué razón por qué Elvis no vender ayer? Yo solamente las 7 así, ayer domingo, sábado, Sábado, Domingo. sábado. Sábado a las 7. Sí, sábado a las 7 así. De noche, ¿no? De noche. Yo no quería bajar ahí. Cuando tú terminas de comer, tú has ido. Sí, yo también. Después yo he venido Dormir. para dormir. Tú dormir. Yo cansada. Ajá. Yo ahí yo escucho Elvis, Elvis, Elvis. Yo en la habitación, mi habitación. Pero yo escucho Elvis, Elvis, Elvis. Y antes de gritar, yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Elvis? Ajá. Por eso yo salí. Vivían en el comedor viendo la tele. Vivían, ¿qué pasa? Dice, mamá, yo no sé. Cuando yo bajar así, yo encuentro a Lian, a Amir, Elvis, con Samedi sacando cosas. Cosas. Abajo, patata que tú compras. Abajo, patata, Tirar. tirar, abajo. Regarín, gritar, gritar, hablar mucho, gente así. Gritar, gritar. Otro amigo también ahí para regalir. También gritar, gritar. Tocar la mesa fuerte. Yo digo, Elvis, yo he dicho, Elvis, deja. Yo no quiero problemas. Saca cosas, vamos a casa. Dice mamá, yo también he sacado cosas para casa. Por la mañanita papá Bongue viene, papá Bongue llama que yo vaya ahí. Porque cuando Elvis y yo venir, yo no bajar más. Papá Bongue quedar ahí con regalín, regalín insultar, a gritar, papá Bongue todo. Mamá Nenina enfadada con regalín, papá Bongue enfadada con regalín. Cuando Elvis vender aquí, gente comer, comprar. Cerveza, bar, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Ay, regalina borracha. Borracho, su amigo Borracho. borracho. Todo borracho. Por eso, ¿qué razón por qué ella enfadaron? Cuando ellos venir a encontrar Elvis vender, cuando ellos venir a encontrar Elvis vender, a su amigo para regalar dice Elvis, yo quiero vale de alas de 1000. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Elvis aún no contestar. sí amigo de Ergalín. Sí. Ajá, Ha sí, sí, dicho sí. Elvis, yo quiero vale de 1000. Pero no hablar así, él hablar con tono imperativo, como gritar. Hablar eso, chico. Arriba, yo quiero vale de 1000, por eso Elvis no contestar. Ajá. Porque dentro de la freidora aún había alas. Y después ahí, cuando Elvis no contesta, Regalín viene a gritar. Gritar, pega la enfadar. mesa, su amigo pega la mesa, Tirar de patatas. patatas todo abajo. Por eso, ahora Elvis vender otro sitio. Más mejor. ¿No? Más mejor. Sí, Elvis puede vender otro sitio y también puede vender aquí cerca tu casa. So ayun po mga amigo, ganun po yung nangyari. Kaya po hindi na po muna makapagtitinda si Elvis doon kila Papa Bonggay. Ayaw na ni Chamame ng problema, ayaw din ni Elvis ng problema. So ang nangyari po ay nagalit si Regalin. Si Regalin po ay si Barbie. Si Barbie po yung inatinan po namin dati ng yung meron pong okasyon sa kanila na kapag ka nanganak, yung magse-celebrate ganun after ng panganganak. So alam niyo po yung video na yun. Yun po si Barbie, si Regalin. So ganun talaga pagkalasing, syempre hindi na alam yung ginagawa. Kaya anong umaga ay galit na galit si Papa Bonggay, pinapalaya si Regalin. Syempre kakampihan niya si Elvis kasi si Elvis ang nasa tama at nakikiusap si Papa Bonggay na wag na ang magalit si Elvis at magtinda pa rin. Kaso ayaw na ni Elvis munang magtinda doon kila Papa Bonggay. Ang gusto ni Elvis ay lipat na lang ng pwesto.
dito rin kasi gusto magbenta ni Elvis at si Samedi, yung kaibigan niya na kamag-anak nila yung magbebenta rito. Pero sa nangyari po ay ayaw na ni Elvis tsaka ni Chamame. Mabait pa rin si Chamame kasi sabi niya kay Papa Bonggay ay hayaan na si Regalin buratsa lang o lasing lang. So wag mong palayasin, sabi ni Chamame. Love na love ni Chamame si si Regalin o si Barbie. Kaya napansin nyo nung mayroong celebration sa kanila, grabe yung ipinamigay ni Chamame kay Barbie. So nakakalungkot lang din mga amigo, di ba? Nakita nyo, pinagtabuhin doon ni Papa Bonggay si Regalin, tapos nung matino na kinabukasan, tapos pinalalayas. Tapos ang matindi pa doon, ayaw patuwaan ni Papa Bonggay. So love na love ni Papa Bonggay itong si Chamame. At minsan nagsiselos lang. Pero at the end of the day talagang kakampihan talaga niya, kakampi niya si Mama Nina at si Papa Bonggay. At kay Elvis naman hanga ako dahil hindi siya lumaban at hindi siya kasi hindi naman tama kasi yun, di ba, na uutangin yung tinda ni Elvis. Yun ang sinabi ko kay Elvis, huwag ka magkapautang kasi malulugit ka at hindi na babayaran yun. Kung sa halagang 100 pesos uutangin pa. So malungkot pero paano ba ang gagawin? At least may mga pagtuturo naman ng Lord sa buhay natin. Ang mahalaga lang ngayon ay maging okay yung magiging negosyo ni Elvis sa ibang lugar. So ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At lahat ay may dahilan, lahat ay may reason kung bakit nangyayari ito. So maaaring hindi na okay na magbenta si Elvis doon, pero ano ba nga ba ang magagawa? So, galingan na lang ni Elvis na magbenta sa bagong pwesto niya. At kung hindi man, malakas kasi dito sa Mekela Miray, malakas yung tindahan talaga. Na kasi tabi ng bar. Pero ang Lord nakakaalam. Ang Lord ang tutulong. Ang Lord ang magbibigay ng customer kay Elvis. Pag-pray lang natin. At lahat ipoprovide ng Lord para sa pamilya ni Chamame, lalo na kay Elvis na nagsusumika para sa kanyang mga kapatid, sa kanyang sarili, sa kanyang anak na si Beverly. Salamat po mga amigo at God bless po. Share niyo po ang ating video. Pinoy ko Talagili sa may Facebook po at saka dito po sa YouTube. Madali lang naman po. Share niyo lang po. Salamat po at God bless po mga kabayan ko. Mahal po kayo ni Kuya Raul. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.